Kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Ang anxiety ay isang pangkaraniwang reaksyon ng katawan sa mga sitwasyon ng pagkatakot, pag-aalala o stress. Ito ay isang normal na emosyon na maaaring maranasan ng sinuman sa iba't ibang pagkakataon. Pero ang anxiety ay normal lang na maranasan ng bawat isa sa atin at ito ay maaaring maging advantage din sa mga ilang challenges natin sa buhay. Dahil kung tayo ay makakaranas ng anxiety, ito ang nagiging drive natin para makapaghanda o maisaayos natin ang mga bagay na kinakatakutan natin o maaaring mangyari in the future. Gayunpaman, ang labis na pag-aalala o Generalized Anxiety Disorder or tinatawag na GAD ay isang malubhang kondisyon na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang sintomas ng GAD ay maaaring magresulta ng malalim na pag-aalala, nerbiyos, pagiging iritable, pagkapagod, kahirapan sa pagtulog at mga simptomas ng panginginig ng katawan, pananakit ng ulo at pagduduwal. Mahalaga na kumonsulta sa isang espesyalista kapag ang anxiety ay nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay wala pang kakayanan sa ngayon na makapagkonsulta sa doktor, bibigyan kita ng ilang mga practical tips and also mga paraan sa pagharap sa anxiety in a godly and biblical perspective. Unahin muna natin ang ilang mga physical activity to fight anxiety. Number 1, relaxation techniques. Ang relaxation techniques ay mahalaga sa paglaban sa anxiety dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng antas ng stress at pagpapalakas ng kakayanan ng katawan at isipan na mag-relax sa oras ng pagkabalisa. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding anxiety or GAD, nakakaranas ito ng ilang physical and mental symptoms tulad ng mabilis na pagtibok ng puso, pagkabahala, pagiging iritable at hirap sa pagtulog. Sa pamamagitan ng regular na paggamit ng relaxation techniques, maaaring makatulong ito para ikaw ay kumalma at bumaba ang iyong stress level. Ang ilan sa mga ito ay ang breathing exercises, meditation, progressive muscle relaxation, and regular sleep routine. Number 2 is physical exercises. Ang mga physical exercises ay mahalaga sa paglaban sa anxiety dahil sa positibong epekto nito sa katawan at isipan. Ang mga physical activities or exercises ay nagpapalabas ng mga kemikal sa utak na tinatawag na endorphins. Ang mga endorphins ay kilala bilang natural na painkillers or natural na gamot laban sa stress at pagkabalisa dahil nagdudulot ang endorphins ng relaxation, magaan at masayang pakiramdam na nakakapagpababa ng stress level ng isang tao. Number 3, healthy eating habits. Ang balanced nutrition ay mga pagkain na mayaman sa bitamina, mineral at antioxidants na kailangan ng katawan para sa tamang function ng utak at ng ating nervous system na nakakatulong sa pagkakaroon ng magandang mood at resistensya laban sa stress. Ang ilang pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids ay may kakayanang magpababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Sa pamamagitan nito, maaaring mabawasan ang mga sintomas ng anxiety at stress. Sa kabilang banda, ang labis na pagkain at pag-inom na mayaman sa asin, asukal at may mataas na kolesterol ay maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng anxiety at stress. Mahalaga ang mga practical tips na ito, pero alam mo ba na mayroong mas effective na paraan para malabanan natin ang anxiety? Mahirap dalhin ang anxiety lalo na kapag ikaw ay nag-iisa, kaya kailangan mo ng makakasama na sigurado ka na hindi ka iiwanan at pababayaan. Bakit hindi mo subukan at pagkatiwalaan si Lord sa paglaban mo sa iyong anxiety? Paano mo gagawin ito? Una, prayer. Sabihin mo lahat ng pag-aalala, nararamdaman at nararanasan mong hirap kay Lord. Hindi mo man marinig yung kanyang mga boses, pero sa iyong pagtawag sa kanya, dapat mayroong kang pananampalataya na mayroong totoong Diyos na nakikinig at nakakaalam sa sitwasyon mo. Sumasagot siya sa pamamagitan ng Biblia, sa mga tao sa paligid mo, at sa mga pangyayari sa buhay mo. Number 2, read the Bible. Alam mo ba na napakaraming mga tao at kasama na ako doon na nagbago unti-unti dahil sa pagbabasa ng salita ng Panginoon?
Sa pagbabasa ng Bible, dito natin matututunan kung gaano ka kamahal, kung gaano ka kaimportante at kung gaano kanya kakilala. Number 3, surround yourself with good people. Humanap ka ng mga kaibigan or a Christian community na alam mo na makikinig sa iyo at magbibigay ng mga advices na hindi mo ikakapahamak. Sa paglaban sa anxiety, mahalaga na mayroon kang nakakausap at alam mo na makikinig sa mga kinakatakutan at sa mga pag-aalala mo. Number 4, count your blessings. Kung sa tingin mo na parang wala ka ng pag-asa, wala kang halaga o malapit nang mangyari ang mga bagay na kinakatakutan mo, huminto ka muna sa lahat ng iniisip mo at mag-focus ka kung ano ang mayroon ka. Magugulat ka na lang dahil sa pagbibilang mo ng mga blessings na mayroon ka, doon mo marirealize na mahal ka pala ng ating Panginoon. Mayroon ka mang mga kakulangan, pero kung bibilangin mo ang mga blessings na mayroon ka, doon mo lang makikita na napakayaman at napakapalad mo pala. Sa pagtatapos, ulit-ulitin mo lang ang mga bagay na ito at maging parte na ng pang-araw-araw mo na buhay. Makikita mo unti-unti may mga pagbabago sa buhay mo at unti-unti mas makikita mo na mas malaki ang Diyos kumpara sa mga kinakatakutan at pag-aalala mo. Salamat sa iyong panonood at lagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. Muli, ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. God bless.